to the book of 2 Timothy 1, chapter 1, verse 6 to 7. Hello, wala ko nakita nga nagdag-Bible. Napa may Bible? Nasa cellphone. Nasa cellphone? Pwede ba na ito kwaon? Pahulang ang cellphone lang kadali. Kwaon na din ha? Kaya basin, naday sa screen. Sige, basahon na to, sakto na to. Kaya ang pulong sa Ginoo sama ni siya sa double-edged nga espada or sunda nga sa dihang imong basahon mutalab na siya pina back and front nga pagtalab nga mo'y mo correct nga mo'y mo review mo'y mo tudlo sa atong mga kinailangan. Amen. Amen. Hallelujah. So let us open the book of 2 Timothy 1 chapter 1, 6 to 7. Ingon diri, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you, through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, love, and of self-discipline. So, atong utrohon, God did not give us the spirit of timidity, but the spirit of power, love, and self-discipline. Hallelujah, mag-pray ta. Ginoong Diyos, salamat nining kagabiton. Dili aksidente nga nung naaming karon. Ug diin, imo ning gi-appoint nga time to know each other deeply, to experience usab more diha kanimo Ginoo. Ano pinaka tumong og tinguhan nini nga kagabion. And let it be Lord kini nga mga pulong dili mahimong lumabay kawang sa mga mata kabatalunan makadungog niini Ginoo. Ug diin mahimo ning ilang rema sa ilang kinabuhi nga mohimong matinud-anon, madasigon nga mag-alagad diha kanimo o Dios. Kurala kami sa imong pamilya nga dugo, milyon ka mga anghel, ug ang imong balang Espiritu Santo mao'y makigstorya sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o Ginoo. And I rebuke, Lord, the spirit of timidity nini nga kagabinon in Jesus' name. Ang spirito of confusion, ang spirito Ginoo nga diin sa katulugon, ang spirito Ginoo sa dili receptive na kasing-kasing o igdulungog din kagabinon akong gi-rebuke. I bind it in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Pag-text ni Ate Ella, ay kung sa inyong tema, ingon siya, set ablaze. Set ablaze. Ay kung sa maning pasabot ani Lord, nga lisod makaayon siya nga tema. Ablaze means magkalayo. Nakakita ba mo ng kalayo mga batanon nga kung dagutan nimo sama aning posporo nga naa sa akong atubangan karon. Di ba ang posporo sa imong dagutan sa isa ka sindi mugamay siya. Right? Wrong. Gamay siya. But then kini nga kalayo kung imong sindihan kauban ning papel mudako siya. Di lang ni kuan nga papel. Ug sindihan pagod nimo siya og maayo, mudako ug mukos siya og sunog. Mo na ang mga banay ang kalayo ana gikan pa na siya sa pinakagamay. It's just a spark. Ug sa dihang ka ng spark ni adto sa gamay papel or tela ni anam-anam siya kan dako o ang tibuok nga mga butang susunod sa panimalay or balay or establishment magkaanam-anam og kadako hangtod mahimo siyang a blaze of fire, which means dili gyud siya nga gasigalang apan kalayo nga gadilang up o kadungog anang magkuan magsindi mo sa imuhang abuhan. Hello, kinsay galuto? Kanang kahoy. Di ba? Kung ang kahoy nga grabe ka uga sa dihang sindihan na nimo siya uban atong gas or papel nga imo hang gisugod pagsindi,
Madungog nimo ang tingog sa kahoy nga lagitik. Di ba? Kinsay naka-experience na sa abuhan? Kinsay nakadungog ka ng kahoy nga gatagitik tungod sa kakalayo nga grabe nga siga nga kainit sa fire atong butanga. Hello. So this is our topic nini kagabi mga igsoon. Nakabati pa ka ng fire sa imong kinabuhi? Mangutana ko. Kanang fire nga gi-invite ka usa ka okasyon nga sadag you are very excited to go because that occasion murag naka-trigger, naka-enlighten sa imong pagka-ikaw gusto mo dito labi na katong foam party sa barangay. Kinsay naka-experience sa foam party? Oo, sa Cagayan, uso kay na. Kana bitong magbasa-basa mo, kanang foam ba, kanang mga bulak. Bulak man na, gibutan niya, color. O sa dihang, i-invite ka, example, i-invite ka, di ba magkalayo, sige mga tuta. Kay gusto ko mag-experience, ana nga party, unsay naa ang party. O sa dihang ma-experience di mo, sayaw diri, sayaw dito, hudya ka diri, hudya ka dito, hantod nahimo nang nangabasa namang tanan, ug nahimo mong usa ka gamay nga manok, pisok na nahumod sa tubig. That's the foam party. Inside of that party, grabe nga sayaw, murag disco nga grabe nga kalipay. And that's the fire within you nga mooy nakapa-encourage nimo to attend that celebration. And this time, unsa nang a fire nga namoy nakapadasig nimo nga niapil ka karon. Isa lang motubag. Ikaw lang ga. Unsa nang a fire nag-ugmok nimo, nang spark nga mo-attend ka karon. Yes, you. Unsa man tubagan ako? Ha? Agoy si Kuya ang hindran sa unya. Nakatin na yung ka. The reason why you want to join. So the eagerness nga gusto ka mailapad mo si Kristo sa imong kinabuhi. Pakpakan ako, sabi, pang Miss Universe, nga to ba? Kinsa pa isa nga motubag honest to goodness. Kung dili pang Miss Universe, ni anhi ko tungod kay gusto ko makita si ha? Kinsa man? Baby, honest to goodness lang, be. Di lagi ko mo judge. Naa? But that spark within you, mo'y nakamotivate mo ni Anhika, is that our lesson for today. Hallelujah! Paktaki ang Ginoo! Ingon diri, this word is for every youth. Kabalo ba mo nga ang youth usa ka backbone sa church? Kanang backbone bitaw ninyo diri sa likod, kanang spinal cord nga ginatawag nila. Kung kana gani siya mahimong mag-malfunction, ang kinatibuk-an sa imong lawas na ay malfunction. Unang-una ang brain. Magka-depekto ang brain. Kaya connected na siya sa brain hangtod sa imuhang mga tiil. Mo din na kung mag-malfunction ang imuhang spinal cord, na ay tendency nga dili ka kalakaw o karong, di ka katindog, di kay kaka-istorya, kay the whole part sa imong body na apektuhan tungod kay nag-malfunction ang backbone. Which is, you are the backbone sa church. Ano man, kamo ang tigsunod. Kaya mga tiguang dili naman kayo na sila makakanta o makasayaw, pero ang mga batanon, kamo ang pundasyon sa simbahan, nga nung mulungtad ang simbahan
for how many years because kamo ang backbone sa church. Hello! Hello! Hello, wala nalingog. Nawa ko lang nasaba ha. Hello! Amen. O kaning suwat, sinuwat ni Paul, kaning Timothy, sinuwat ni Paul para kang Timothy. Kani si Timothy, usa ni kabatan-on nga pastor sa unang panahon in the sa story sa Bible. Unya, kani si Timothy, tungod kay batan-on siya nga pastor, aktibo sa church, nagdala siya mga youth, gisuwatan siya ni Pablo, ug mao ni ang sulat ni Pablo alang sa mga kabatan-unan nga sama ni Paul. Kay kani si Timothy, usa ni ka anak niya sa pagtuo, ug si Paul mao po ni iyang father of faith. So ingon diri, for this reason I remind you to fan into the flame that the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ang gasa kuno, the gift of God is naa sa inyo ha. Mga youth, hello, unsa ka na nga gasa? Kailangan i-ignite, i-fan ang flame, ang spark, ang kalayo sa inyong mga kasing-kasing o subay diha sa kabubuton sa Ginoo. Number 1, fan into flame speaks directly to the idea of being set ablaze, not just having a spark, but fueling into a flame. Kanang flame, ablaze, ang spark na nasa nung kasing-kasing karon nga ginaingon og fan of flame, kailangan mapaypayan pa na diha sa Ginoo. Nga numan, haron mahimong kalayo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Mga batanon, nag-desire ba mo? Naba mo'y desire, Lord, I want to know more of you, Lord. Naba mo'y mga instances sa imong kinabuhi? Lord, gusto pa yun akong mailhan ka nako sa akong kinabuhi. Kay karon sa panahon karon daghang mga batanon nga wala na nakaila sa Ginoo ug diin nahimong palaboy na. Nganuman, walay direction ang kinabuhi because they don't want to know more of Jesus. And this evening, mga igsoon, I want to challenge you, katuni, batuni si Jesus sa imong kinabuhi. And that spark na naa sa inyong kasing-kasing is the spark of kanabitong sa inyong pag-step karon nga naa mo. It's just a motivation nga gusto pa gyud ay mo mukakon diha sa Ginoo. Di ba nag-celebrate ta o kuan kaning Semana Santa ang pagkamatay sa Ginoo, and today nabanhaw siya. Di ba? Ang kamatayon niya sa cross. Nakita ninyo ang Passion of Christ? Unsa ang dagway ni Jesus dito? Ang mga tunog nga gibutang sa iyang mga ulo, ang mga labod, mga samad sa iyahang mga lawas, ang mga bungal nga walang tuo sa iyahang mga lawas. Dili na siya mahitupungan sa sakripisyo nga iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Sugot mo nga kamo ibitay sa cross because of your sins. Wala man nag-judge ang Ginoo kung kinsa ka, unsa ka karon. But one thing nga gi-desire sa Ginoo is to come to Him with repentance in your heart and telling, Lord, gusto na kong mahikaplagan ka o gusto na kong maila ka sa akong kinabuhi. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, pagila, pagkat-on sa Ginoo, hantod sa hantod nga matiguang mo, madala na nimo nga nakay Kristo sa imong kinabuhi. Hello, bisag asa ka paingon, Jesus is in you. Hello. Amen. So set ablaze, not just a spark, but a fire within you. That fire to know more of Jesus, to know more about Him. Why He died on the cross, why He saved you, why He loves you, why He cares for you. Makayong ka, no one cares for me, even in my family. Inside my family, I have a broken family. I have a relationship failed. Daghan kong mga failures akong kinabuhi. Daghang mga instances akong kinabuhi ng ingon-ani ko, bugoy ko nga pagkatao, ingon-ani ko nga pagkatao. But then the Lord Jesus Christ cares for you and loves you as much
He loves you more than anything else. And that sparks within you. Igna ang Diyos, Lord, gusto na akong katunan ka sa akong kinabuhi. Kaya bisan asa ko paningon, ang balot sa kinabuhi, bisan asa kadalhon sa Ginoo, mubalik o mubalik ka sa ilan sa Ginoo. Amen! Amen. Ako ni Agi kung pagkabatan ko, tiguang nagiday ko, no? Grabe, kung backslide ko, napandol ko sa pagpangalagad sa Ginoo, nakasala ko atubangan sa Ginoo, daghan ko mga failure sa dihan nangalagad ko sa Ginoo. But one thing I desire is, Lord, please, hawiri ko, kay kung dili ko nimo mahawiran, mapalit ko sa kalibutan. Pero kung kita mo hawin ni Christ, makakita lang tag chicks gamay dito, ay diya sa ka Lord, diri sa ko. But kung si Jesus ang mohawid nimo, Lord, diri sa ko sa chicks, birahon ka ni Jesus. Lord, diri sa ko sa mga kahilayan, birahon ka balik ni Jesus. Lord, diri sa ko sa mga butang nga nag-enjoy ko, birahon ka balik ni Jesus. But then ikaw, Lord, diri sa ko, buhig na rin ka. Asa imong gusto, ikaw mo gunit o si Jesus mo gunit sa imong kinabuhi? A blaze of fire within you is much more than the things nga gusto sa Dios imong makatunan ug ma-experience nga naa sa iyang gahom ug presensya sa imong kinabuhi. Hello! Igna mo kasing blaze, fire. Let the fire rain over me. Let the fire rain over you. Let the fire rain over you. Over all of us ni kagabi noon, mga igsoon. Ikaduha, dali na kong mahuman. Fan into flame also emphasizes God's empowerment. The Spirit gives us power, love, and self-discipline, which are essential for passion living. Hello? Ang fan the flame, ang spark na naani mo, it is also emphasizing the empowerment of God. The empowerment of love. The Spirit gives power, love, and self-discipline. Kanang gugma nga wali mo ng katunan susunod sa inyong panimalay. Kanang gugma nga imong ipangita nga diin sa kaingon ka, mauna ning tinuod nga gugma din sa akong uyab, mauna ning tinuod nga gugma din sa akong friends, mauna ning tinuod nga gugma sa bisan kinsa, but ang tinuod nga gugma to us cross. Amen. Ako wala mo kay daghang uyab no, 5 lang ka buok. Sa una, nagsugod ko uyab 15 years old. I thought kay tungod kay dili ko broken family. Pero inside of my family, grabe nga kagubot. Makita na ako kung mga ginikanan, mag-away, magdala na akong papa o mga sundang, maghantod ang mga rinula namo, magsinabuaga na sila o mga ihi. Ano bitaw? Oh, sorry to say that, but that's true. Unya, ang among mga dingding, mga guba, dili po na ako kay ka-feel ang effort sa gugma sa kong ginikanan sa ako tungod kay nagdako ko at 7 years old nahimo ko independent kay namanghuran ko diretso. Ako na tanan nag-regular sa akong mga manghud na ako'y ate, pero makaingon ko pabor-pabor ang gugma sa akong mama sa ako bitaw na favoritism ang gugma sa akong parents. And then ni-end ko sa punto nga nanginahanglan ko gugmas friends. So tuod man ako mga friends. Ako mga friends sa high school ko, dalhon ko nila diri inom dito, sigarilyo diri na expose ko ana. But then there's one thing and wala gyud ko nagpatintal anang butanga. Tungod kay akong papa bisan og gapanakit ko siya sa akong mama dito ka sigarilyo. Gainom po to siya talang-salang. Pero kana laging matrigger iyahang temper issue diha magkarambula among balay. Ning ko adi ko mo try ana kay nakita na ko kung papa wa mo ganyan ni garilyo. So wala ni try ko pero dili na ko siya carry.
Daluhon ko sa mga barkada, mantis ko ta, maguyab-uyab ta diri, makita na ko ang tanang mga kahilayan. But then yung ko, Lord, wala ko satisfaction aning nga gugma. Kay bisan to friends may magliliba ka, pag wala ko, maglibakon ko nila, di ba? Mag-away-away me, maghanggat ang ayog ta. Diba? But ingon ko, Lord, at the age of 17 years old, nihawa ko sa mong balay. Nag-independent ko, nangita ko og ma-workingan, hanto na eskwela ko, nakahuman ko og eskwela. Ingon ko, Lord, where is the love? Where is the love? Di ba, may kanta na ni Black Eyed Peas? Nakapangutana ba mo sa inyong kinabuhi? Lord, where's the love? Where's the peace? Where's the joy? Where's the happiness? Asa man ang mga butang nga Ginoo? Asa man ang gugma sa akong mga ginikanan? Asa man ang gugma sa akong mga igsuon? Have you asked that? Or full of love mo? Char, full of love. But then there were always one thing, that the spark within you directs to the love of Jesus Christ. Hello! Full of love ka lang, less love, or out of love. Full out of love. But the love of Jesus never fails. Bisan pa man o mapakyason ta atubangan niya, still ang iyang gugma remains forever. I love you. Bisan kinsa pa ka, I love you. Hello! And that's the love of God. But once nga ma-experience nimo ang gugma sa Ginoo, makaingon ka, wow! Mauni nga gugma kong ipangita, Ginoo, ano man? Because I have peace, joy, love, and self-control. Magpuyo ka sa simbahan, pwede na kayo kung magpuyo sa simbahan, mag-worship ka sa Ginoo, mga langad sa Ginoo, because you feel the love of Jesus Christ. Ang imong pagkamantas karon mag-change because He transformed you because of His love. Dili na kabarumbado, dili na kaingon ani, kay dihigugma og nabati nimo ang gugma sa Dios dito sa cross. Hello, ang anong pangitaon kung mana ninyo ang gugmas lain? Na may gugmas kilo. Hi? The love of God completes you. Amen. 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 Ayaw tinguhaa ka ng gusto nimong pangitaon ang gugmas lahi sa lain. Kay mapakyas ka. Amen? Amen. Mo bitong nakauyab tag lima kay napakyas uno, napakyas ka sa kaduha, napakyas ka sa katulo, napakyas ka sa kaupat. Ikalima, bintahan na. Pero ang gugmas Ginoo, di yun mapakyas. Hello! Hala, uy, nangatulog na mo? Gaduka na mo? Kuhinta na tong ang wagin na ko nalimtan sa yung tanan, katong puti gid daw siya. Maura gid ako wagin nalimtan. Describe yourself. Puti siya. Oy, dili di pagbuli lang ha. Nitatak is akong uto kung na ako kasi. Hala, pangancho na ka nakakatawa. Oy! Dito, nitatak ka. Kabalo ko nga naibuhato ng Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Last, fan into flame, it is also a call to boldness, purpose, and action. Unsay purpose sa imong kinabuhi? Unsay purpose nga nakakaroon? Ha? To worship God?
Praise the Lord. Ang realidad, kung saan ang spark sa imong kasing-kasing, naanay katuyuan ang Ginoo ana. And what is the purpose of that? Unsay purpose sa imong kinabuhi? Gusto lang ba ka ngayon, ani ra ko? Ingon ani ra ko nga pagkatao, tama na ni Lord. Ingon ani ra ko, mo graduate lang ko valedictorian, mo graduate lang ko cum laude, summa cum laude, insakto na ni Lord. But behind anang tanan, there is a purpose sa imong kinabuhi. Ang purpose, ang katuyuan sa imong kinabuhi, dili nga laglagon ka. In Jeremiah 29:11 it says, unsa man? For I know the plans I have. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Munang sultis Ginoo. Ang plano sa Ginoo, ang purpose sa imong kinabuhi is to prosper you, not to harm you, but give you hope and a good future. Na kay good future sa imong kinabuhi. Ayaw usiki imong kinabuhi long, ayaw usiki imong kinabuhi. Ayaw usiki imong kinabuhi. Amen. Ayaw usiki imong kinabuhi. Kay imong ana ara ka. But there will always be a purpose sa imong kinabuhi. And that purpose is a good future. Purpose, hope. Nga sa panahong mawat-an kang paglaom sa imong kinabuhi, there will always hope. And that hope is on that cross. Hello! Unsay purpose sa imong kinabuhi, Lo? Siguro gusto ko mag-basketball sa 3 points. Ha? Idol kay na ako ihangwan kataason. Aske ba? Mura Christmas tree. Joke ha? Uy, grabe ka ideal na. Sa Cagayan pala, makita na siya sa mga hi! Ha? Ikuan na siya, i-toast up din na siya sa agency. Dalon ba na siya rin sa Manila, mahimong MVP. Ha? But the purpose sa imong kinabuhi, balik ta, ang purpose sa imong kinabuhi, adunay dako katulungan ang Dios ni Ana. Ang imong plano, dili na plano sa Dios. Ang imong gusto, dili na maoy gusto sa Ginoo. Kay ano man, ang gusto sa Ginoo mas nindot kaayo kaysa imong plano. Hello. Amen. Hello. Amen. The spark within you, tuhon ugma damlag, gamito na sa Ginoo. He is the one, He is the source of fanning that flame within you. O kana nga flame, iyan ang paypayan hangtod nga magdilaab diha sa imong dughan. O sa dihang magdilaab ka na, gamiton kas Ginoo sa iyahang kabubuton sa imong kinabuhi. O imong kinabuhi long puti, ayaw usiki. Ihalad sa Ginoo, i-surrender sa Ginoo. Ang imong kinabuhi ba karon sa naaba sa imuhang behind sa imong back na mga question mark, Lord, kinsa man gyud ko? Naaba yata gitawag nga identity crisis sa mga youth. Unsa man gyud imong purpose sa akong kinabuhi? Kinsa man gyud ko? Unsa man gyud ko? Inani na lang ba ko? Gitawag ba ko nimong ingon ani or naa pa dud kay buhaton sa akong kinabuhi? I will leave you an illustration mga igsoon nga batan. Sa dihang nag-spark ko og fire kanina sa posporo, nakita ninyo ang spark, usa di ba gamay pa. But then kung ibutang na nimo siya sa papel, mo dilaab pa siya. Kung sugnuran pa nimo siya daghan, masamot pa ang iyang pagdilaan. Kana nga eksena, senaryo sa imong kinabuhi mo, agto ta nga nag-campfire kuno aparan. Just open your
big picture sa inyong brain or mind. Sa dihang ibutang nako ang fire sa atong unsa tawag ana bonfire ni dilaab siya. Naata sa klema nga grabe ka tugnaw, di ba? Ug sa dihang pagdilaab niya nga initan ka. Hallelujah. Ug kana nga kainit miabot ang makusog kayong nga hangin. O kana nga hangin, mao pa gyud nagpadala og dako kaayo nga siga sa kalayo. And you know what? Unsa tong hangin? Dili na mo dilaab ang siga sa inyong kasing-kasing kung walay Kristo sa imong kinabuhi. Nga diin, na kinahanglan nga mo surrender ka sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Hello? Hello? Amen. Nabatay nakatunan mga igsoon? Ang pulong sa Ginoo, this is the two-edged sword nga pagputik sa imong dughan, maigog ka, mabati nimo, ang kasakit makorek ka, tungod kay gusto sa Dios, mutubo ka sa pangalangan sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga inana ra ka na ay kasiguruhan o purpose imong kinabuhi sa mga panahon. Manindot ka mga igsoon. Let us come before the Lord.